Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rio. Walang eksaktong taon, probinsya ng Capiz. Ano sa tingin mo yung may gawa nito? Parang hindi naman gawa ng tao eh. Masyadong brutal para sabihing gawa ng isang mabangis na hayop. Wika ni Brando. Mabangis na hayop? Gaya ng ano? Tanong ni Rio. Alam mo Rio, nagkalat dito yung asong gubat eh. Pero hindi sila basta nananalakay ng mga tao. Tugon ni Brando. Hindi ako sigurado ha. Pero isa lang ang alam ko. Wala sa wastong katinoan ang gumawa nito. Isang pulis sa kanilang bayan itong si Rio. Mahigit 5 taon na sa serbisyo. Ngunit ni minsan hindi ito nag-abalang magpataas ng ranggo. Ang dahilan ng binata, mas gusto niyang nagtatrabaho sa labas kaysa maupo sa opisina at magbigay ng utos. Ngunit sa kabila ng pananatili sa kanyang posisyon, nirespeto ang binata dahil sa integridad bilang pulis. Mula sa angkan ng mga sundalo ang binata, ang kanyang ama ay isang general, samantalang ang ina naman, naglilingkod bilang mediko sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. Bagaman may sapat na kakayahan para mamuhay ng matiwasay, pinili ng binatang maging pulis at maglingkod sa bayan, gaya ng ginawa ng mga magulang. Kumusta naman ang panibagong kasong hawak mo anak? Mukhang malaking sakit ng ulo para sa kapulisan ng paglutas nun ah. Wika namang Hector. Ito ang kanyang ama. Kakarating lang ng binata sa kanilang tahanan. Nagpa siya itong umuwi muna para sa karawan ng ama. Napakadaming mataas na ranggong sundalo ang dumalo, maging sa hanay ng kapulisan. Oo nga po tay, hindi ko nga po lubos maisip ko nung klaseng tao ang may gawa nun. Tugon ni Rio. Nagpadala na ba ang kapulisan ng mga mag-iimbestiga sa lugar? Tanong ng ama. Sa kasamaang palad tay, oo. Ako pa ang sasama sa kanila sa pinangyarihan ng krimen. Ayaw na ayaw ko pa naman sa mga taong yun. Masyadong maraming pasikot-sikot. Tugon ni Rio. Ganon talaga ang mga kasapi ng kagawaran ng investigasyon ho. Mas marami ang tanong kaysa aksyon. Pero masasanay ka din. Ilang linggo lang naman yan. Wika ng ama. Habang nag-uusap ang mga ito, lumapit ang isa sa mga kaibigan ng ama. Isa itong mataas na opisyal ng hukbong dagat. Mabuti naman at nakauwi ang panganay mo para sa karawan mo, Hector. Ito lang ang ipinagtataka ko. Gusto kong itanong sa'yo, Rio ha. Bakit hindi ka magpataas ng ranggo? Sa edad mong yan, dapat opisyal ka na eh. Wika ni Alejandro. Mas gusto ko pong nasa labas ng opisina nagtatrabaho eh. Pakiramdam ko, lalaki yung tiyan ko kapag nanatili ako nakaupo sa mesa. Tugon ni Rio. Kung sa bagay, may punto ka nga. Nga pala, nasa kagawaran ng investigasyon ng anak ko. Mas magaan ang trabaho doon. Hindi pa gaanong mapanganib. Kung ako sa'yo, Rio, lilipat na lang ako ng departamento. Wika ni Alejandro. Bagyang napiko ng binata sa sinabi nito. Ngunit imbis na magsalita, nagpaalam na lang siya na pupunta sa ibang bisita. Mag-usap na po muna kayo ni Tatay Teniente Alejandro. May pupuntahan lang akong bisita. Pagalis ng binata, dali-dali itong sinalubong ng kaibigang si Brando.
Ibang klase talaga pag anak ka ng opisyal ng militar. Marami ang nagbibigay sa'yo ng magandang pwesto. Wika ni Brando. Hindi nito alam na mainit ang ulo ng kaibigan. Pwede ba, Brando? Huwag ka nang dumagdag. Ang yayabang. Kala mo kung sino magsalita. Ay nako, ang mabuti pa umalis na lang tayo dito. Tugon ni Rio. Bakit? Ano bang nangyari? Nagyabang na naman. Hindi ka na nasanay sa mga yan. Nagpapalakas yan sa tatay mo. Wika ni Brando. Bahala sila basta ako. Huwag nila akong idamay sa mga palabas nila. Nga pala, ano bang balita dun sa kasong hawak natin? May nakita ka na bang palatandaan ng kriminal? Tanong ni Rio. Hindi pa rin maalis sa isipan nito ang hinahawakang kaso dahil para sa kanya, hindi pangkaraniwan ang krimen. May palatandaan na. Ang kulang na lang ay paniwalaan mo. Problema lang natin ngayon, wala tayong solidong ebidensya na makapagpapatunay sa tsorya ko. Tugon ni Brando. Hindi ko lang kasi maisip na kayang gawin yun ng asong gubat eh. May ilang kaso na ako nahawakan na may kinalaman sa mga ligaw na hayop. Pero hindi naman namamatay ng ganun ang biktima nila. Wala nang lamang loob. Parang hiniwa ng kung anong matalas na bagay ang katawan. At ang mas nakakapagtaka, paano mong ipapaliwanag ang malaking marka ng ngipin sa balikat ng mga biktima? Wika ni Rio. Kaya nga pare at isa pa, kung titignan mo yung may kagagawa nun, aanuin niya yung dugo ng biktima. Wala namang nagkalat na dugo sa pinangyarihan eh. Parang sinadyang sipsipin ang lahat ng dugo ng biktima bago kunin yung lamang loob. Tugon ni Brando. Napapailing na lang si Rio. Napakalaking palaisipan para sa kanya ang kasong iyon. Siguro malalaman na lang natin yan bukas. Tignan natin kung anong sasabihin ng mga investigador at eksperto. Wika ni Rio. Kinabukasan maaga itong nagpunta sa presinto dahil darating ang mga ipinadalang investigador. Habang nag-aantay, nagkakape ang binata sa kabilang kalsada. Tanaw sa kanya ang estasyon, kaya malalaman nito kung dumating na ang kanilang hinihintay. Balita ko, kasama daw sa grupo na darating yung anak ng isa sa kaibigan ng tatay mo ah. Wika ni Brando. Tama ka, yung anak ni Alejandro. Tugon ni Rio. Halatang wala itong ganang makiharap sa mga darating na panauhin. Mukhang iinit na naman ang ulo mo, kaibigan. Kalma lang pare ha. Sakyan mo lang yung kayabangan nila, ganun talaga. Mataas ang tingin ng mga yon sa sarili nila. Abogado ba naman eh? Tugon ni Brando. Basta ako, sasamahan ko lang sila. Huwag nila akong papakialaman sa diskarte ko. Bahala sila kung anong gagawin nila sa lugar. Wika ni Rio. Yun! Yan ang kaibigan ko. Pero tignan natin kapag nakita mo ang anak ni Commander Alejandro. Sige na pare ha. Mauna na ako sa'yo. Lilinisin ko muna yung sasakyan. Wika ni Brando. Ilang minuto pa ay dumating na ang mga taong inaantay ni Rio. Napatayo ang binata sa mesa nang makita ang sasakyan ng mga ito. Dali-daling tumawid ang binata at sa sobrang pagmamadali, hindi nito namalayang bukas pala ang botones ng kanyang uniforme. Saktong kaharap na ni Rio ang ilan sa mga investigador. Binati niya ang mga ito. Inayang pumasok sa presinto, ngunit tumanggi ang dalawang kalalakihan. Sandali lang inaantay pa namin yung isa naming kasama eh. At saka pwede mo bang palabasin dito si Teniente Rio Marasigan?
Wika ng isa sa mga investigador habang tinitignan mula ulo hanggang paa ang binata. At saka ganyan ba kayo makiharap sa mga panauhin? Saang lupalop ka ba ng bayan ng galing? Hindi mo man lang maibotones ang uniforme mo. Wika ng isa pang lalaki. Dali-dali namang tumalikod ang binata upang ayusin ang suot. Pasensya na ho kayo. Mangyari kasi nagkakape ko nang dumating kayo eh. Ako nga pala si... Hindi na ituloy ni Rio ang sasabihin. May motorsiklong humarurot papunta sa kanilang kinakatayuan. Ang astig talaga ng boss natin. Lalo na kapag nakasakay sa motor niya. Wika ng lalaki. Ano pang inaantay mo? Tawagin mo si Teniente Marasigan. Wika ng isa pang lalaki. Sa pagkakataong iyon ay bigla namang nag-init ang ulo ng binata. Akmang magsasalita na sana ito nang biglang dumating si Brando. O pare, ako nang bahala sa kanila. Puntahan mo muna si Epe. May ibibilin daw sa inyo eh. Wika ni Brandon. Nilingon nito ang dalawang kalalakian at yung kakarating palang nakasama nila. Teka, sandali lang. Gusto ko makilala kung sino tong sinasabi nilang boss eh. Tugon ni Rio. Naku, eto na naman tayo. Pwede ba, Rio? Sumunod ka muna sa utos ng superior mo. Wika ni Brandon. Hindi naman umalis sa kinakatayuan ng binata. Inantay nitong tanggalin ng dumating na nakamotor ang suot na helmet. Nanlaki ang mga mata ni Rio dahil babae ang sinasabing boss ng dalawang panauhin. Oh, ano pang ginagawa niyo dito? Nag-aantay na si Hepe. Tara sa loob. Wika ng babae. Sabay lakad papasok ng presinto. Naiwan si Brando at Rio na nakatunganga. Mukhang nandito na sila. Bilisan mo na, Rio. Malilintikan tayong dalawa kay Hepe. Dali-daling tumakbo papasok ng presinto si Brando. Samantalang si Rio naman, umikot papunta sa likod ng presinto upang magpalit ng damit. Matapos ay tumuloy na ito sa tanggapan ng Hepe. Pagpasok ng binata, nag-uusap-usap na ang Hepe at ang mga bisita. Oh, Marasigan, mabuti naman at nandito ka na. Nga pala, si Selena, ang namumuno ng investigasyon. Hindi na nagsalita si Rio. Hindi ito makapaniwalang babae ang kasama nila sa trabaho. Ano nangyari? Bakit hindi ka nakasuot ng uniforme? Wika ng isang lalaki. Biglang nagsalubong ang kilay ng binata dahil sa sinabi ng isa sa mga investigador. Kanina ka ba, ha? Baka nakakalimutan mong nasa teritoryo kita. Umayos ka dahil wala akong pake kung kaninong anak ka o kung anong tinapos mo. Wika ni Rio. Napasapo na lang ng noo ang Hepe. Kilala nito si Rio. Alam niyang sa oras na uminit ang ulo ng binata, wala nang makakapigil sa kanya. Teniente, sandali lang. Pwede bang mag-usap tayong dalawa? Wika ng Hepe. Matapos ay lumabas ito ng tanggapan. Sumunod naman si Rio. Ngunit bago ito lumabas ng opisina, tinitigan ito ng masama ang investigador. Rio naman, bakit ba napakaiksi ng pasensya mo? Alam mo naman na punong-puno ng ere ang ulo ng mga taong yan. Pwede ba wag mo silang patulan? Wika ng Hepe. Nakakainis kasi, Ninong. Akala mo kung sino. Porket mga investigador sila. Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan ng mga kagaya nila eh. Kaya namin ni Brando ang kasong to. Tugon ni Rio. Alam ko, pero utos ito mula sa taas. Kaya wala tayong magagawa.
Ayusin mo ang sarili mo bago pumasok sa opisina. Huminga ka ng malalim. Pagpasensyahan mo na kung ano man ang sasabihin nila. Pag-uusap ng dalawa. Sinunod naman ng binata ang payo ng hepe. Kalmado itong pumasok sa opisina. Kaso nga lang lalong uminit ang ulo nito. Nang makitang nakatitig sa kanya at nakangiti ng nakakaloko ang isa sa mga investigador. Hoy Rio, pare, kumalma ka ha. Mamaya mo na ilabas yung galit mo. Patapusin mo munang makipag-usap si Hepe sa kanila. Wika ni Brando. Hindi na nagsalita ang binata. Inantay nitong matapos ang pagpupulong at mabilis na lumabas sa tanggapan. Bukas pa magsisimula ang investigasyon. Sasamahan ko na muna sa tutuluyan nila mga bisita. Matutuwa ka lalo dito, Rio. Kapitbahay mo silang tatlo. Wika ni Brando. Anak ng saging. Kapag minalas ka nga naman, 2 linggong masisira ang araw ko. Tugon ni Rio. Nako pare, kung yan ang iisipin mo, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos. Kung ako sa'yo, palipasin mo na lang yan. Bukas, pakitaan mo sila kung sino si Rio Marasigan. Pilit na pinapakalma ni Brando ang kaibigan. Halatang pikon na ito sa mga nangyayari. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na ang kaganapang ito ang lubusang makakapagpamulat sa kanya sa katotohanan ng mundong ginagalawan. Kinabukasan, maaga pang umalis ng tinutuluyan ng binata. Nakita nito ang sasakyan ng mga investigador sa labas ng bakuran. Napailing na lang ito. Pagdating sa presinto, kagad inayos ng binata ang mga dadalhin. Inantay ang mga investigador. Lampas 15 minutong nag-aantay ang binata, ngunit wala pa rin ang mga ito. Ilang sandali pa ay dumating si Brando. Sa kasamaang palad ay mag-isa siya. Naku, nandito ka lang pala. Kanina pa nagpunta sa lugar yung tatlo eh. Wika ni Brando. Nainsulto ng husto si Rio sa ginawang pambabastos sa kanya. Maigpit na bili ng hepe. Sa presinto sila magkikita para sa huling mga panuto. Kung tutuusin, nasa ilalim sila ng pamumuno ni Rio, kaya may karapatan ng binatang magbigay ng utos sa kanila o tanggalin ang grupo. Talagang sinasagad ng mga lintik na yan ang pasensya ko. Hindi nila ginamit ang sasakyan nila, kaya ang buong akala ko, hindi pa sila nakakalis. Halika na, Brando! Tugon ni Rio. Dali-daling umalis ang dalawa. Nang marating nila ang lugar, walang pagdadalawang isip na sinuntok ng binata ang isa sa mga investigador. Hindi na ito inawat ni Brando. Alam niyang pati siya ay sasamain sa oras na pigilan ang kaibigan. Ano bang problema mo? Sino ka ba? Kahapon ka pa. Investigasyon namin to. Bakit ka nakikialam? Nasaan si Teniente Marasigan? Tanong ni Selena. Ay naku, hindi pala kayo naipakilala ni Hepe. Patay tayo ngayon. Mukhang may mapapaya ah. Wika ni Brando sa kaibigan. Investigasyon mo? Ayos ka rin ah. Kakasalta mo pa lang dito eh. Hindi mo nga ako kilala eh. Tugon ni Rio. Kaya nga nagtatanong ako, di ba? Kahapon ka pa sabat ng sabat sa usapan. Teka, pamilyar ka sa akin ah. Rio, ikaw ba yan? Ako to, si Selena. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil ang babaeng karap niya walang iba kung hindi ang kababatang si Selena. Selena, anong ginagawa mo dito?
Akala ko anak ni Alejandro ang ipapadala sa akin. Tanong ni Rio. Ay naku, talagang makakalimutin ka kahit kailan. Tatay ko si Commodore Alejandro. Albert, Leo, siya nga pala si Teniente Marasigan. Pasensya ka na sa asal ng mga tauhan ko ha. Hindi ka kasi nila kilala eh. Wika ni Selena. Masyado kasing mataas ang ihi ng mga kasama mo. Hindi mo na magtanong. Nang huhusga na kagad batay sa kung ano nakikita nila. Teka, bakit mo naman tinanggap ang kasong to? Tanong ni Rio. Mamaya ko na sasagutin yung tanong mo. Nakapagsimula na kami ng investigasyon. Kaya unahin na muna natin ang trabaho. Pag-uusap ng dalawa. Parang tinakpa ng bunganga ng dalawang kasama ng dalaga. Alam nila ang reputasyon ni Rio. Natakot ang mga ito na baka mangyari sa kanila ang insidente 2 taon ang nakakaraan. Kaunting pagbabalik tanaw. Nang mga panong ito ay kakapasok pa lamang ni Rio bilang pulis. Matapos ang 4 na taon sa universidad, nadestino si Rio bilang kasapi ng Special Forces sa isang malayong probinsya. Kasagsagan ng gera kontra mga rebeldeng Moro ng mga sandaling iyon. Nagkakagulo ang buong probinsya. Halos araw-araw naroon si Rio. Nakakaengkwentro ng kanyang pangkat ang mga rebelde. Dito nahasa si Rio sa pakikipagsagupaan. Nang minsang nagpapatrolya, hinarang sila ng mga kalalakiang armado ng matataas na kalibre ng baril. Iilan lang sila sa grupo ng mga oras na yon, kaya naman pinili na lang ng mga ito ang umiwas sa engkwentro. Isa pa, iniisip ng binata ng mga oras na yon, nasa mataong lugar sila. Maaaring marami ang madamay. Ngunit hindi inaasahan ng mga kasama ni Rio nagagawa ng hakbang ang mga rebelde laban sa kanila. Nagpaputok ang mga ito. Mabilis namang nakadapa ang mga kasama ni Rio. Maigpit na nag-utos ang binatang huwag magpapaputok. Ngunit wala rin siyang nagawa. Kinakailangan nilang lumaban para makaligtas. Gumante ng putok ang mga kapulisan. Marami sa mga rebelde ang nasugatan. Dahil doon ay nagsipagpulasan ang mga ito. Nang igala ni Rio ang tingin sa paligid, nanlumo siya dahil napakaraming inosente ang nadamay. Mas lalo pang sumiklab ang galit ng binata nang makita nito ang isang paslit na pilit na lumalaban para mabuhay. Isang tama ng bala sa dibdib ang natamo nito. Patuloy na bumubulwak ang dugo mula sa sugat. Halos mabaliw si Rio, lalo pa nang makitang nakatitig sa kanya ang bata na tila humingi ng saklolo at katarungan. Sinubukan ng binatang iligtas ang buhay nito. Kaso nga lang malubha na ang tama ng bata. Marami ng dugo ang nawala. Nanginginig sa sobrang galit si Rio ng mga sandaling iyon. Dinampot nito ang kanyang baril. Mag-isang sinugod ang mga papatakas na rebelde. Nagawa niya itong abutan. Walang pagdadalawang isip na pinagbababaril. Hindi na nagawang gumante ng mga ito. Dahil nagdatingan na rin ang ilan pang mga kasama ni Rio. Nagawa nilang hulihin ang maigit 10 rebelde. Ang ilan sa mga ito ay nasawi. May ilan ding nabuhay. Pinagmamasdan ni Rio ang mga rebeldeng isinasakay sa truck para dalhin sa kampo. Nang biglang manumbalik sa isipan nito ang nangyari sa bata, kinuha ng binata ang isang kumpol ng granada. Tinanggal ang pin. Walang pagdadalawang isip na binato sa truck kung nasaan ang mga rebeldeng nahuli. Wala namang nasawi sa kanyang mga kasama dahil saktong nakababa ang nagmamaneho ng truck bago pa sumabog ang granada.
Mabuti na lang at malalapit na kaibigan ng binata ang mga kasama. Kaya pinalabas silang nanlaban ang mga rebelde. Kaya napilitan si Rio na hagisan ito ng granada. Nakarating ang kaganapang iyon sa kanyang ama. Inilipat ng destino ang binata sa bayan. Magmula noon, kinatakutan ito ng kanyang mga kasama. Kalaunan, napagtanto nila ang totoong dahilan ng ginawa ni Rio. Kaya naman nawala ang takot ng mga ito at napalitan ng respeto. Balik tayo sa kasalukuyan. Naghahanap ng ebidensya ang pangkat. Merong lumapit sa kanila na matanda. Dire-diretso itong tumawid sa dilaw na tali kaya hinarang ito ni Brando. Sandali lang po, Tatang. Hindi kayo pwedeng dumaan dito. Wika ni Brando. Simula bata ako, daanan na namin ang lugar na to. Bakit mo ko'y naharangan? Sino ka ba? Tugon ng matanda. Sa isip ni Brando nag-uulyanin na ito. Inalalayan niya ang matanda patawid sa pinangyarihan ng krimen. Mga pulis po kami. Nag-iimbestiga ho kami ngayon, Tatang. Kaya bawal po muna tayong dumaan hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon. Pagpapaliwanag ni Brando. Nakatingin lang sa kanya si Rio at si Lina nang bigla na lang napaupo ang matanda. Inalalayan ito ni Brando. Mabilis namang tumakbo si Rio papunta sa kinaroroonan ng dalawa. Anong nangyari sa kanya? Manong, ayos ka lang ba? Tanong ni Rio habang inaabutan nito ng isang baso ng tubig. Napagod lang ako sa paglalakad. Maaga pa kasi nung pumunta ako sa bukid para maglinis ng palayan. Pasensya na kayo kung nakaabala ko. Wika ng matanda. Malapit lang po ba yung bahay niyo sa lugar? Tanong ni Selina. Medyo malapit na. Mga ilang metro na lang, mararating nyo ang tahanan ko. Wika ni Mang Jaime. Kung ganun, maaaring narinig niyo yung sigawan dito nung mangyari ho yung patayan? Tanong ni Selina. Ikinagulat ng grupo ang sagot ng matanda. Patayan? Walang nangyaring patayan dito. Kung di pangangaso lang. Taggutom para sa kanila ngayon Kaya sila nananalakay ng mga baryo. Kung ko sa inyo, aalis na ako sa lugar na ito. Pinakialaman nyo ang kanilang pagkain. Wika ng matanda. Napakunot ang noon ni Rio dahil sa sinabi nito. Sino po sila? At saka, ano po yung sinasabi niyong pagkain? Tanong ni Rio. Sino pa ba ang tinutukoy ko? Ang mga pumatay sa nakita nyong bangkay. Tugon ni Mang Jaime. Manong, pwede ka ba naming iatid sa inyo? Para magamot natin ng maayos yung tuhod nyo at makapagpahinga na ho kayo. Wika ng dalaga. Napansin nito ang malaking sugat sa tuhod ng matanda. Ginamit niya itong pagkakataon para maiba ang usapan. Marami ang nakikiusyoso ng mga oras na yun. Alam nitong maaaring lumabas ang maling kwento sa oras na doon nila pag-usapan ang mga nangyari. Itinayo ni Brando ang matanda. Inalalayan ito para makapaglakad. Ilang metro lang ay narating nila ang bukana. Salamat. Ako nang bahala sa sarili ko. Kaya ko nang pumasok sa bahay ng mag-isa. Wika ng matanda. Ngunit tumanggi si Selina. Hindi, Manong. Kailangan naming masigurado na ligtas ka sa kapamakan. Albert, total doktor ka naman. Baka pwede mo kaming tulungan dito. Wika ni Selina. Doktor ako, Selina. Pero medico legal ang trabaho ko. Hindi ang magbigay ng libreng gamutan.
wika ni Albert. Napalingon si Rio sa kasama at kwinelyo nito. Hoy, anong sabi mo? Ngayon mo pa iralin yung pagiging mapagmataas mo. Tignan mo kung saan ka pupulutin. Wika ni Rio. Hinawakan ni Albert ang kamay ng binata. Sinubukan nitong tanggalin. Kaso nga lang laking gulat ng lahat. Biglang inilabas ni Rio ang baril. Itinutok sa sentido ng kasama. Hindi ako manghihinayang na matanggal sa serbisyo at makulong. Kung mapapatay ko din yung mga taong kagaya mo. Ngayon mamili ka. Titignan mo ang lagay ng matanda o aalis ka dito na may bintana sa sentido. Wika ni Rio. Hindi nakapagsalita ang lahat. Alam nilang tototohanin ito ng binata. Hindi ko pa narinig na magbanta si Rio nang hindi niya tinutotoo. Kaya kung ako sa'yo, kung ako dyan sa kaibigan niyo, sundin niyo na lang yung sinasabi ni Selena. Wika ni Brando. Walang nagawa si Albert kung hindi sundin ang gustong mangyari ni Selena. Tinignan nito ang kalagayan ng matanda at nakitang wala namang problema. Oh, ano bang mahirap sa ginawa mo? Pinakinggan mo lang naman yung tibok ng puso niya. Dinama ang pulso. Mahirap ba yun? Koput na mo ha? Ang hirap sa inyong mga profesional. Masyado kayong nilalamon ng mga sistema nyo. Isang beses ka pang magpakita sa akin ng kahambugan mo. Put mo! Papatayin kita! Wika ni Rio. Nanlaki ang mga mata ni Selena ng mga sandaling iyon. Galit na galit si Rio na tila may malalim na pinanghuhugutan. Matapos ang kaganapan, lumabas ng tahanan si Rio. Sinundan naman ito ni Selena upang kausapin. Ang laki ng pinagbago mo simula nang naging pulis ka. Nasaan na yung tahimik na bata na nakilala ko noon? Wika ng dalaga. Naupo ito sa tabi ng binata at nagsindi ng sigarilyo. Nagbabago ang lahat, Selena. At ang mundong ginagalawan natin ang dahilan nun. Iba ang mundo natin ngayon kung ikukumpara noon. Pasensya ka na kung hindi ko napigilan ang galit ko. Nakakainis kasi. Alam kong hindi ko dapat gawin ang bagay na yon. Pero kasi may naaalala ko sa tuwing nakakakita ako ng mga taong nangangailangan tapos wala man lang tumutulong. Wika ni Rio. Karanasan mo ba yan mula sa nakaraan mong destino? Tanong ni Selena. Oo. Basta kalimutan mo na lang. Hihingi na lang ako ng tawad kay Albert mamaya. Baka kasuhan ako nun eh. Tugon ng binata. Pilit nitong nililihis ang usapan. Huwag kang mag-alala. Yung operasyon na to hindi saklaw ng batas eh. Hindi ko pa nasasabi sa'yo, Rio. Ang pangkat namin ay mga eksperto sa paranormal. Naniniwala akong hindi pangkaraniwan ang pagkamatay ng biktima. Simula nang makita ko yung mga larawan, sinikap ko na ako mismong humawak ng kaso. Nagulat si Rio sa sinabi ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Paranormal? May ganun ba tayong sangay ng pamahalaan? Tanong ni Rio. Isang sekretong organisasyon at dahil lihim ang ginagawa natin dito, maging ang ginawa at gagawin mo pa kay Albert, hindi maaaring ituring na balidong rason para kasuhan ka o sino man sa atin. Kumikilos tayo ng sang-ayon sa ating sariling batas, kaya maaari mong gawin ang gusto mo, Rio. Maligayang pagdating sa aking departamento. Tugon ng dalaga. Ang tinutukoy na sangay nito, kagawaran ng investigasyon na tumatalakay sa mga paranormal na aktibidad at siya ang namumuno sa departamentong iyon. Talagang pinanindigan mo ang pagiging mahiwaga mo. Pero bakit mo pinili ang ganitong sangay, Selena? Eh di ba,
Abogado ka? Tanong ni Rio. Tama ka naman pero babaylan ng nanay ko eh. May kakayahan akong makipag-usap sa kalikasan. Talentong nasa akin na simula pa kapanganakan. Kesa sa masayang, bakit hindi ko nalang gamitin para mapakinabangan, di ba? Wika ng dalaga. Naalala ni Rio na minsan siyang nagpahilot sa ina ni Selena nung nag-aaral pa lang sila sa elementarya. Nahulog ito sa puno habang nangunguha ng bayabas. Nang mga sandaling iyon, alam ni Rio na nabalian siya ng buto. Ngunit sa isang ihip at bulong lang ng ina ni Selena, nawala ang sakit at tila walang nangyaring pinsala. Tama ka, naaalala ko nga. Pero ano ba sa tingin mo yung may gawa nito? Tanong ni Rio. Hindi pa malinaw sa akin, Rio eh. Pero may hinala ako. Aswang ang may gawa nito. Tugon ng dalaga. Natawa si Rio sa sinabi nito. Aswang, pasensya na ha. Naniniwala akong manggagamot ang nanay mo. Pero sa aswang, medyo malabo si Lina. Wika ni Rio. Alam ko, Rio. At walang maniniwala kapag nilabas ko ito sa publiko. Kaya nga palihim tayong kumikilos eh. Para hindi mabalahura sa publiko ang departamento ko. Tugon ng dalaga. Ilang kaso na ba yung nahawakan nyo na kapareho nito? Tanong ni Rio. Marami na. Pinapadala ko sa iba't ibang panig ng bansa para mag-imbestiga. At lahat ng mga resulta nakatago sa opisina ko. Walang ibang nakakabukas nun maliban sa akin. Tugon ng dalaga. Habang nag-uusap ay tinawag sila ni Brando dahil may sasabihin ng matanda. Pagpasok sa tahanan, nagsimula na itong magsalita. Hindi pangkaraniwan ang nilalang na pumatay sa taong yon. Narinig ko ang nakakakilabot na sigaw at mga alulong ng aso nang gabing mangyari ang pagpatay sa kanya. Dahil sa kuryosidad, pinuntahan ko ang lugar. Nakitang nilalaban ng isang nilalang ang walang kalaban-laban na lalaki. Pagpapaliwanag ng matanda. Hinayaan ng mga itong ituloy ang kwento. Ayon pa dito, isang malaking nilalang na may ulo ng baboy ang nakita ng matanda. Hindi siya napansin dahil abala sa pagkain ang halimaw. Sa takot na baka makita siya ng nilalang, mabilis itong umalis sa lugar. Dahilan para madapa at magtamo ng maraming pinsala sa katawan. Sigurado po ba kayo sa nakita nyo, Manong? Teka, ano nga ho palang pangalan nyo? Tanong ni Rio. Jaime ang pangalan ko. At oo, sigurado ako sa nakita ko. Hindi ko makakalimutan ang itsura ng nilalang na yon. At sa tuwing maaalala ko ang pakiramdam ko ay nasa tabi ko lang siya. Wika ng matanda. Aswang po ba yung nakita nyo, Manong? Tanong ni Rio. Higit pa sa aswang ang nakita ko. Isang demonyo na kumakain ng laman ng tao. Tugon ni Mang Jaime. Nang mga sandaling iyon ay tahimik lang si Selena. Ngunit alam ni Rio na malalim ang iniisip nito. Mukhang kailangan nating manatili sa lugar na to. Kung hindi ako nagkakamali, isang gabunang talonano ng may gawa nun. Leo, bumalik ka sa bayan. Sabihan mo si Banal na pumunta dito. Kailangan ko ng tulong niya. Wika ni Selena. Kailangan ko rin bumalik muna sa estasyon para makakuha ng karagdagang gamit. Mukhang kukulangin ng isang magasin ng bala. Wika ni Rio. Hindi, Rio. Si Brando nang palakarin mo.
Kailangan ko ng tulong mo dito. Tugon ni Selena. Gaano ba kadelikado yung sitwasyon? Parang natataranta kayo ah. Parang kayo lang yung nakakaalam sa mga nangyayari ah. Wika ni Brando. Ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat pagbalik mo pare. Kailangan mo nang umalis para hindi ka abutan ng gabi sa daan. Mga Jaime, kung maaari sana, dito muna kami mananatili sa inyong tahanan. Tugon ni Rio. Nagpaalam ito sa matanda. Ay walang problema. Mas pabor nga yan sa akin eh. Sandali lang at ipaghahanda ko kayo ng makakain. Pagpasensyahan niyo na tong sardinas sa tuyo. Wika ni Mang Jaime. Naku Manong, kung alam mo lang, matagal ko nang gustong kumain yan. Tugon ni Selena. Ang akala ko, kayong mga taga-syudad, hindi kumakain ng ganitong uri ng pagkain. Wika ni Mang Jaime. Bahagyang nabago ang oras sa kapaligiran nang marinig ni Rio na tumawa si Selena. Ang kaninang pakiramdam na puno ng tensyon, bahagyang pumayapa at kahit papano ay gumaan. Ilang sandali lang dumating si Leo kasama ang isang matipunong lalaki. Mahaba ang buhok nito, punong-puno ng tato ang katawan. Bakit mo ako pinatawag, Selena? Bihira ang pagkakataong ito, kaya alam kong malaki ang problema. Wika ng lalaki. Tama ka Banal, malaking problema nga ang kinakaharap ko. Siguradong matutuwa ka sa malalaman mo. Tugon ng dalaga. Pwede bang sabihin mo na ang hilig mong mangbitin? Narinig ni Rio ang boses ng lalaki. Dali-dali itong pumunta sa kinaroroonan ni Selena. Nakita itong kinikwelyuhan ng isang lalaki. Walang sabi-sabi sinugod ni Rio ang lalaki. Isang malakas na suntok sa muka ang binagsak nito, dahilan para mapatras ito ng bahagya. Sandali lang Rio, maghulos dili ka, kasama natin siya. Wika ni Selena. Ano? Bakit hindi mo kaagad sinabi? At isa pa, nakita ko kasing sinasaktan ka niya eh. Tugon ni Rio. Siya si Banal, ang alaga ko. Banal, tumayo ka at humingi ka ng paumanhin. Wika ni Selena. Biglang tumayo ang lalaki at sinugod si Rio. Hindi mo ako alaga. At ikaw naman, ang lakas ng loob mo na hamakin ako sa pamamagitan ng suntok. Sino ka ba sa palagay mo? Wika ni Banal. Halos pulgada na lang ang lapit ng kamao nito sa mukha ni Rio nang bigla itong humagis palayo. Banal, dumapa ka. Wika ng dalaga. Laking gulat ni Rio dahil parang hinampas sa lupa ang katawan ng lalaki. Itigil mo na yan, Selena. Oo na, susuko na ako. Patawad, hindi ko na uulitin. Wika ni Banal. Pilit na iniisip ni Rio kung ano ang nangyari at paanong humagis ng napakalayo ang ganong kalaking tao. Ang mas kinagulat pa nito kung paanong napadapa ng dalaga si Banal nang hindi man lamang nilalapitan. Anong nangyari? Paano yun napunta dun? Tanong ni Rio habang nakatingin kay Selena. Hindi ito makapaniwala sa mga nakita. Di ngayon naniniwala ka na. Tumayo ka Banal, ayusin mo yung sarili mo. Wika ng dalaga. Matapos ay inaya nito sa loob si Rio upang ipaliwanag ang lahat. Ayon sa dalaga, si Banal ay isang uri ng bathala, kalahating tikbalang at kalahating gabunan na may kapangyarihan ng kulog. Ayon pa sa dalaga, ang tawag sa mga nilalang na ito, hinbugayan. Sa mga hindi nakakaalam ang hinbugayan,
Nilalang na isinilang sa inang aswang at ang ama ay bathala o diwata ng elemento. Kagaya ni Banal, ang kanyang ama ay diwata ng kulog at ang ina ay mula sa angkan ng mga gabunan. Halos sumabog ang utak ni Rio sa mga nalalaman. Hindi nito akalaing bukod sa mga kaluluwa, engkanto at aswang, may mga nilalang palang kagaya ni Banal. Meron silang kakayahan na mag-anyong tao sa tulong ng Panginoong kanilang pinaglilingkuran. Ngunit sa oras na magising ang kanilang kapangyarihan, walang sino man ang maaaring makapigil sa kanila. Pero huwag kang mag-alala, tapat si Banal sa aking angkan. Tugon ng dalaga. Pinaliwanag nito ang pinagmula ni Banal. Ayon kay Selena, iniligtas ito ng kanyang ina sa tiyak na kamatayan. Noong sanggol pa lamang, iniwan ito sa gubat ng sariling ina. Nang mga panahong tinutugis ng mga tao ang angkan ng mga aswang. Itinuring nitong sariling anak si Banal hanggang sa lumabas ang kapangyarihan. Umabot sa puntong hindi na ito kayang kontrolin ng ina ni Selena. Kaya naman nilagyan niya ito ng selyo at ikinulong. Ngunit sa tulong ni Selena, nanumbalik sa dating kaisipan ang nilalang at sa bandang huli, pinangalagaan ito ng dalaga. Tinanggap naman ito ng nilalang. Simula noon naging tapat itong tagapaglingkod ni Selena. Kung tapat sa'yo ang nilalang, bakit kanya kinikwelyuhan? Tanong ni Rio. Ganun lang talaga kumilos si Banal, pero ang totoo, hindi niya ako kayang saktan. Kahit papano, umiiral pa rin sa kanyang dugong bathala. Tugon ng dalaga. Maya-maya ay dumating na si Brando. Dala ang kahon na puno ng baril at bala. Mabuti naman at nandito ka na. Ihanda mo ang mga armas. Hindi natin alam kung kailan tayo susugod. Wika ni Rio sa kaibigan. Ano ba talagang kalaban natin dito? Bakit parang napakadaming baril? Tanong ni Brando. Aswang ang kalaban natin, Brando. Hindi lang basta aswang. Malalaman mo na lang, mahirap ipaliwanag eh. Kahit ako, hindi ko pa nararanasan. Tugon ni Rio. Ipinatawag sila ni Selena para sabihin ang susunod na hakbang. Yung nakita nating bangkay, isa lang sa magiging biktima ng nilalang na gumagala. Hindi ko alam kung paanong nakawala ang ganong uri ng aswang eh. Pero kahit malaman pa natin, wala na tayong magagawa. Ang kailangan nating gawin, tugisin ito at patayin kung kinakailangan. Wika ni Selena. Kung kinakailangan, bakit? May bala ka pang buhay ng isang aswang na kumakain ng tao. Kalokohan. Sa oras na makita ko ang nilalang na yun, hindi ko siya titigilan hanggat hindi napupudpud ang kanyang katawan. Tugon ni Rio. Madaling sabihin ang ganyang bagay eh, dahil hindi mo pa nararanasan. Pero sa oras na makaharap mo ang nilalang, tignan ko kung maiangat mo yung baril mo. Sa ganitong laban, Rio, hindi lang lakas ang kailangang pairalin. Wika ni Selena. Biglang natahimik si Rio. Napahiya ito sa sinabi ng kababata. Nagpatuloy sa pagbibigay ng mga panuto ang dalaga. Matapos ay nagpahinga na ang grupo. Lumabas ng bahay si Rio. Nakitang nakaupo sa putol na puno si Banal. Nilapitan niya ito upang kausapin. Ayaw mo bang makisali sa mga kasama nating nag-iinuman sa loob? Tanong ni Rio. Bawal akong makihalubilo sa mga tao. Nagtaas ang kilay ni Rio sa sinabi nito. Alam kong hindi ka pangkaraniwang nilalang, pero nasaan yung tao ka pa din? Kaya tumayo ka na dyan. Sayang yung masarap na lambanog. Wika ni Rio.
Ngunit hindi tumayo si Banal. Kaya naisip na lang nitong samahan ng nilalang. Umalis ang binata at pagbalik nito, meron siyang bitbit na isang tapayang lambanog. "Anong ginagawa mo? Bawal akong uminom ng alak," wika ni Banal. Sino nagsabi? Si Selena? Hayaan mo yun. Akong bahala sa babaeng yun. Tugon ni Rio, sabay abot ng baso kay Banal. Tinanggap naman ito ng nilalang at kahit hindi gaanong kalata, nakita ni Rio ang pagngiti nito. Lingid sa kalaman ng dalawa, nakamasid lang si Selena mula sa loob ng kubo. Selena, sigurado ka ba? Hahayaan mo lang si Banal na makipag-inuman kay Rio? Hindi ba delikado? Tanong ni Leo. Wala naman akong nakikitang problema doon, Leo. Sa totoo lang natutuwa ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong hindi nanghusga kay Banal. Si Rio yung tipo ng kaibigan na hindi tinitignan yung panlabas na anyo ng isang tao. Wala rin siyang pakialam kung ano ka. Tugon ng dalaga. Tama ka. Simula noon, wala gaanong nakikisalamuha kay Banal eh. Natatakot sila sa katotohanang may lahi siyang aswang. Wika ni Leo. Patuloy nilang pinapanood ang dalawa. Laking gulat ni Selena. Biglang tumawa si Banal. Sa hindi malamang dahilan ay naluwa ang dalaga. Yon ang unang pagkakataon na narinig niyang tumawa ng malakas ang alaga. Mukhang nagkakasayahan yung dalawa oh. Bakit hindi natin lapitan? Tanong ni Leo. Wag, Leo, hayaan mo silang dalawa. Ito ang unang beses na nagkaroon ng kaibigan si Banal. Nagpapasalamat ako dahil si Rio ang taong yun. Halika na, iwan mo na sila. Tugon ng dalaga. Kinabukasan, nakita nito si Rio na nakaiga sa tabi ni Banal habang yakap-yakap ang tapayan ng lambanog. Maya-maya pa ay kumilos na si Banal. Nilingon si Rio. Naroon din si Selena ng mga sandaling iyon. Ang buong akala nito ay muling babalik sa dating ugali si Banal. Ngunit nasorpresa ang dalaga. Nakita nitong dahan-dahang binuhat ng nilalang si Rio. Inilapag sa papag na nasa lilim ng puno. Napangiti si Selena at nilapitan si Banal. Hindi ko alam kung anong nangyari kagabi ha, pero pinahanga mo ko, Banal. Wika ni Selena. Nararamdaman kong mabuting tao si Rio. Nga pala, Selena, sana wag mo kong pagbawalang maging kaibigan siya. Tugon ni Banal habang nakaluhod na parang nagmamakaawa. Tumayo ka nga dyan, Banal. Hindi mo ko dapat pakiusapan tungkol sa bagay na yan. Malaya kang makipagkaibigan. At isa pa, hindi naman alipin yung tingin ko sa'yo simula pa lang. Wika ni Selena. Habang nag-uusap ang dalawa ay nagising si Rio. Magandang umaga. Ba't ang ingay mo? Natutulog pa ako eh. Oy, Banal, gising ka na pala. Wika ni Rio. Pasensya ka na kung nagambala ko ang tulog mo, kaibigan. Tugon ni Banal. Walang problema. Tanghali na rin pala. Marami tayong gagawin ngayong araw, hindi ba, Selena? Tanong ni Rio. Tama ka, kabilugan ng buwan ngayon eh. Pagkakataon mo na, Banal. Sa wakas, mapapakawalan muli ang lakas mo. Napangiti si Banal sa sinabi ng dalaga. Gusto ko ding makita ang lakas mo, Rio. Alam kong pangkaraniwang tao ka lang, pero hindi ko akalain natatablan ako ng suntok mo.
Tugon ni Banal. Aba, mukhang madalas na kitang maririnig na tumawa. Wika ni Selena. Maya-maya pa ay dumating na sila Mang Jaime upang kumain. Sa pagkakataong iyon ay kasalo nila si Banal. Hindi naman nailang ang ibang kasama, maliban na lang kay Albert. Sadyang may sarili itong pananaw tungkol sa pagkatao ni Banal. Hindi ko alam kung anong nakita nyo sa nilalang na yan. Basta ako, hindi ako sasama. Wika ni Albert. Tumayo ito at lumabas ng bahay. Hindi na pinigilan pa ni Selena ang kasama dahil noon pa man ay may malaking galit na ito kay Banal. Hindi ko alam kung anong meron dun sa taong yun. Pero masama talaga ang kutob ko sa kanya. Wika ni Rio. Hayaan mo na. Ako nang bahala sa kanya. Tugon ni Selena. Matapos kumain ay nag-ikot sa paligid si Selena at Rio kasama si Banal. Naghahanap ang mga ito ng mga palatandaan. Sa tulong ng malakas na pang-amoy ni Banal, nagawa nilang makakita ng maliit na palatandaan. Ang buhok na ito ay mula sa nilalang na tinugis natin. Walang duda, isang ang gabuna ng ating kakaharapin. Wika ni Banal habang ipinapakita ang buhok na nakuha sa sanga ng puno. Kailangan nating balaan ng iba. Kabilugan ng buwan ngayon, ho. Siguradong sasalakay ang nilalang na yun. Wika ni Selena. Dali-daling bumalik ang mga ito sa tahanan ni Mang Jaime. Kinausap ang mga kasamahan. Inihanda ni Rio ang kanyang mga baril. Mukhang hindi mo magagamit ang sandatang yan, kaibigan. Hindi tinatabla ng bala ang mga gabunan. Eto, tanggapin mo. Wika ni Banal habang inaabot ang isang patalim na nasa sisidlan. Aba, saan naman ang galing to, Banal? Tanong ni Rio. Nakuha ko yan sa isang kaibigan. Alam kong may paggagamitan ito balang araw at sa palagay ko, dumating na ang pagkakataong yun. Kaya sana tanggapin mo ito bilang alala ng ating pagkakaibigan. Wika ni Banal. Matapos ay bumalik ito sa ginagawa. Mukhang magandang regalo yung binigay sa'yo ni Banal, ah. Alam mo ba kung ano yan? Wika ni Selena. Ang alam ko, ordinaryong patalim lang to eh. Pero dahil ibinigay ng kaibigan ko, espesyal to para sa akin. Tugon ni Rio. Hindi lang pangkaraniwang punyal yung binigay sa'yo. Gawa yan ng isang diwatang panday. Bakal na mula sa bulalakaw ang ginamit para pandayin ang sandatang yan. Malakas na uri ng gamit at may kakayang pumatay kahit pa isang diwata. Pagpapaliwanag ni Selena. Nabitawan ni Rio ang sandata nang marinig ang sinabi ng kababata. Teka, nakakatakot naman pala yung patalim na yan. Tugon ni Rio. Wala kang dapat ipag-alala, Rio, no? Hanggat hindi ka nasusugatan ng patalim na yan, walang mangyayari sa'yo. Wika ng dalaga. Kinagabihan sinimulan nila ang pagbabantay. Alam ni Selena na sasalakay ang nilalang para kumain. Brando, dumito kayo sa bahay ni Mang Jaime. Bantayan mo si Leo. Lalo na yan si Albert. Wala akong tiwala dyan. Wika ni Rio. Matapos ay lumakad na ang pangkat. Sa pangunguna ni Banal, natunto nila ang isang maliit na pamayanan sa gitna ng gubat. Parang pamayanan ng mga katutubo ah. Wika ni Rio. Oo, Rio, at malakas ang kutob ko na dito sasalakay ang nilalang. Pag-uusap ng magkababata. Maya-maya ay tumayo si Banal
may itinuro ito sa bandang dulo ng pamayanan. Tignan nyo sa gawing iyon. Nakita ni Rio ang isang lumilipad na nilalang. Pababa ito sa pamayanan. Dali-daling tumakbo si Banal upang agapan ang mga tao. Rio, panoorin mo. Panoorin mo kung paanong makipaglaban si Banal. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento. Nga pala mga kabayan, itong Hari ng Kulog o itong kwento na to, nakahanda na or nakarecord na ang lahat ng episode. Ngayon, gagawa ako ng bagong atake. Pwede to araw-araw natin i-upload. So yung episode 2 bukas kaagad, then yung episode 3, i-upload din natin kaagad. Hingi lang din ako ng tulong mga kabayan para matulungan din yung channel natin. Sana comment kayo ng hashtag Hari ng Kulog para mas maraming makakita ng ating palabas. Yun lamang mga kabayan, kung gusto nyong araw-araw natin i-upload tong series na to, comment na ng hashtag Hari ng Kulog. Promise bukas sa bukas, naka-upload ang episode 2. Salamat.